Nakakalungkot kasi yung aking nag-iisang kalamansing na buhay. Parang nagwakas na yung buhay niya. Hindi ko alam anong dahilan ba't bigla siyang natuyot. Mula nung binaha siya, palagi ko nababad nga to. Pero ang dalas namang bumaha dito pero hindi naman siya nagkakaganito. Ayan o. Ano kaya nangyari sa kanya? Ba't siya parang natuyot? Sana naman meron pa rin pag-asa dahil meron pa naman dito sa bandang baba na kulay green. Pero to the rest dun sa taas. Tingnan ko nga kung meron pa rin siyang sariwa. Sariwa pa naman pala. Yun nga lang talaga natuyot yung mga ano niya, nalagas yung dahon niya. Tapos yung bunga niya nga inatuyot eh. Ano, tuyot na tuyot yung bunga. Doon sa dulo pa yung iba o natuyot. Naubos lahat yung dahon niya. Nakakalungkot kasi ang tagal bago namin to napalaki tapos mamamatay lang. Yung rambutan, yung parang siya yung nagiging sariwa yung dahon. Dati siya yung natutuyot eh. Ano. Pero hindi pa rin siya namumunga. Pareha silang, sabay silang tinanim. Kaya lang kasi napakapayat ng puno niya. Siguro dahil nga din nga sa may lagi silang nababaha or dahil maraming puno sa paligid, nasisiksik yung kanyang ugat. Kasi may katabi siyang mangga yun. Ang aming mangga. Manggang kalabaw daw to. Tapos may katabing aswete. Tabi-tabi sila. Tapos hindi ko alam kung anong puno to. Napakalaki na to yung bunga niya. Siya yun na nalalaglag. Para siyang, ayan yung bunga. Ayan. Ano bang atawag niya sa ganyang puno? Hindi ko alam eh. Ito yung binaha. Hindi pa namin naaayos. Kasi nga naging busy na tsaka may nagkasakit. Siguro pag summer ay pag mga November ganyan. Maasikaso na namin yung aming munting munting bakanting lote. Yan, hindi man lang pa naaayos. Hindi na nababakuran. Ang dami pa namang mga gamit ng asawa ko dyan sa paakyat na yan. Ayan o, ang aking munting tindahan, hindi na naayos. Ito talaga yung iniwanan ni Karina. Hindi pa kami makarecover. Ayan, may mga gamit na sana para magawa. Kaso, ito hukay sana to para sa CR. Pero hindi natuloy. Ayan. Ayan yung bumagsak.